Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 2 Nanograms action, horror film na tinatawag na Resident Evil, Apocalypse. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagkaroon ng seryosong insidente ng pagtagas ng bioweapon sa isang underground experimental facility, na naging sanhi upang ang lahat ng personnel ay maging mga zombies na uhaw sa dugo. Isang espesyal na armadong team ang ipinadala para imbestigahan ang aksidente sa The Hive Base, ngunit inatake sila ng mga zombies at tanging dalawang nakaligtas, sina Alice at Matt, ang nakatakas. Ngunit sila ay nahuli ng Umbrella Corporation, na isinailalim sila sa mga pagbabago gamit ang T-Virus. Nagpadala ang Umbrella Corporation ng isa pang team para imbestigahan ang sitwasyon sa The Hive, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang napakawala hindi lamang ang mga zombies kundi pati ang mas mapanganib na nilalang na tinatawag na Lickers. Agad na napagapi at natalo ang team. Nang mapagtanto na wala na sa kontrol ang sitwasyon, tahimik na inalis ng Umbrella Corporation ang ilang mahahalagang individual, kabilang si Dr. Ashford at ang kanyang anak na si Angie. Ngunit habang papunta, bumangga ang sasakyan ni Angie. Hindi nagtagal, kumalat ang virus mula sa The Hive patungo sa mga kalye ng Raccoon City. Sa simula, hindi alam ng mga tao sa Raccoon City ang tungkol sa paglabas ng virus at inakala nilang karaniwang marahas na pangyayari lang ito. Dinala pa ng pulis ang ilang zombies sa police station. Ngunit napansin ng isang babaeng pulis na si Jill na may mali. Agad siyang kumilos at pinatay ang lahat ng zombies sa istasyon, pinapayo sa lahat na lisanin agad ang Raccoon City. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ng executive ng Umbrella Corporation na si Cain ang pagkakataon para i-activate ang Alice Plan. Dumating na rin ang eksena sa pagtatapos ng unang pelikula. Lumabas si Alice mula sa ospital sa Raccoon City at natagpuan ang mga kalye sa kumpletong kaguluhan, at napagtanto na nakalabas na ang virus mula sa The Hive. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi, at halos buong Raccoon City ay bumagsak na. Upang maiwasan ang mas malaking sakuna, inilagay ng Umbrella Corporation ang buong Raccoon City sa total quarantine. Nagtipon ang mga nakaligtas sa isang tulay, ang tanging daan palabas sa labas ng lungsod. Ngunit tanging ang mga pumasa sa inspection ang makakalabas ng ligtas. Dumating rin si Jill at ang kanyang team sa tulay. Biglang lumitaw ang isang infected na tao sa gitna ng crowd, at sinubukan tulungan ito ni Peyton, kasamahan ni Jill, ngunit kinagat siya sa binti ng mutated na individual. Sa kabutihang palad, nakialam ang isa pang pulis, at sa tulong ni Jill, naharap nila ang zombie. Sa pagmasdan ang pangyayari, natakot si Cain sa posibilidad ng pagkalat ng virus sa labas at iniutos ang pagtigil ng inspection, isinara ang gate upang pigilan ang sinuman na makalabas. Dahil sa desisyong ito, nagkaroon ng kaguluhan sa crowd at nagsimulang ipahayag ng mga tao ang kanilang galit sa mga aksyon ng Umbrella Corporation, desperadong sinusubukang pasukin ang gate. Ipinakita ng Umbrella Corporation ang kanilang walang habas na kapangyarihan, gamit ang mga armas upang palayasin ang mga walang magawa, kaya napilitan ang mga tao na bumalik sa infested na Raccoon City. Sa ganitong paraan, ang buong lungsod ay naging larangan ng mga zombies, habang iilang ground troops at pulis ang patuloy na nakikipaglaban sa mga zombies. Hindi alam ng grupo na iniwan na sila ng Umbrella Corporation. Dahil sa dami ng zombies na higit sa kanilang bala, mabilis na nabasag ang mga depensa. Tanging si Carlos ang nakatulong na pamunuan ang dalawang kasamahan upang makalusot sa siege. Samantala, si Alice, na nakalabas na sa ospital, pumunta sa isang weapons shop. Habang nagpapalit siya ng damit, biglang nakaramdam siya ng matinding sakit, at lumabas na ito ay matinding reaksyon ng T-Virus sa kanyang katawan. Naalala rin ni Alice ang imahe ng sarili niya na nagbabago. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si Dr. Ashford kay Cain para iligtas ang kanyang anak na si Angie. Ngunit tumanggi si Cain, kaya napilitan si Ashford na maghanap ng paraan para sa sarili niya. Nagtagumpay si Dr. Ashford na ma-access ang surveillance system ng lungsod at natukoy ang kinaroroonan ng kanyang anak. Sinimulan niyang hanapin ang mga nakaligtas sa iba't ibang sulok ng lungsod, at hindi nagtagal, nakita niya sina Jill at ang kanyang team sa mga nakaligtas. Dumating sina Jill at ang kanyang mga kasamahan sa isang simbahan, kung saan nakatagpo nila ang isang nakaligtas na lalaki. Ang journalist na kasama nila ay balak i-record ang mga krimen ng Umbrella Corporation, ngunit sa loob ng silid, nakarinig sila ng kakaibang tunog. Nag-imbestiga si Jill mag-isa at natagpuan ang isang babaeng tila tahimik na nakaupo sa upuan.
Biglang lumitaw ang pari, na nagsabing asawa niya ang babae. Ngunit sa kakilakilabot ni Jill, natuklasan niyang naging zombie na pala ang babae. Sa sandaling iyon, biglang nakawala ang zombie. Nakatutok na sana si Jill ngunit humarap sa kanya ang pari upang pigilan siya, at kinagat ng zombie ang leeg ng pari. Napatay ni Jill ang zombie gamit ang kanyang baril, ngunit nagpanik ang journalist at sinubukang lisanin ang simbahan, ngunit nakita niyang dumarami ang mga zombies sa labas. Nakasara ng 3 ang pinto ng simbahan, ngunit napagtanto nila na may leakers, mas mapanganib na nilalang, sa bubong. Natakot ang lalaki at tumakbo, hindi alam na mas gusto ng leakers ang mga nag-iisang biktima. Hindi nagtagal, pinatay siya sa lugar mismo ng mga leakers. Ang mas nakakatakot, higit sa isa ang ganitong mga halimaw. Napakabilis at liksi nila, at ang kanilang balat ay sobrang kapal na kahit ang pistola ay hindi makasugat sa kanila. Kahit natamaan nila ang leakers, walang silbi ito. Sa hindi nagtagal, nauubos ang kanilang mga bala. Sa harap ng susunod na atake ng leakers, wala silang magagawa kundi manahimik at hintayin ang kamatayan. Sa kritikal na sandali, sumilay ang maliwanag na ilaw mula sa labas ng bintana. Sa susunod na segundo, bumangga sa bintana ang isang motorbike, at ito ay walang iba kundi ang pinalakas na bersyon ni Alice. Habang bumagsak ang motorbike, natulak nito ang isang leaker pabalik. Sa full throttle, ginawa ni Alice ang isang 360-degree backflip at tinutukan ang motorbike patungo sa mga leakers sa harap niya. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon at pinindot ang trigger, tumama sa fuel tank at nagdulot ng malaking pagsabog. Madali niyang naalis ang isa sa mga leakers. Hindi pumayag ang isa pang leaker na sumuko. Mabilis na hinugot ni Alice ang 2 submachine guns at pinaputok ang leaker habang sabay-sabay binubuwag ang mga bakal na chain sa pader. Kahit na nakaiwas ang leaker sa mga bala, hindi ito makaligtas sa malaking cross na nakatambak sa likod nito. Bumalik din ang leaker na na-knock over noon para mag-higanti. Pinagsipal ni Alice ang isang kalapit na upuan patungo sa leaker, at mabilis na hinugot ang kanyang baril at pinaputok ito, na itaboy ang leaker. Lumapit siya at pinatay ang huling leaker na naipit sa ilalim ng cross. Pagkatapos nilang lisanin ang simbahan, dumaan ang grupo sa sementeryo. Dito, napansin ni Alice na infected na ni Peyton ng virus, at handa na sana siyang barilin ito nang humadlang si Jill, na nagdulot ng tensyon. Sinabi ni Jill na kapag fully mutated na si Peyton, siya na ang bahala. Ibaba ni Alice ang kanyang baril. Ngunit sa susunod na segundo, biglang nag-mutate ang mga bangkay sa sementeryo. Halos makagat ang journalist ngunit nailigtas sa huling sandali. Mas marami pang zombies ang bumabangon mula sa sementeryo, ngunit ang mga ordinaryong zombies ay hindi nakakatakot para kay Alice at Jill. Matapos lumaban, nakatakas sila mula sa sementeryo. Samantala, sa labas ng lungsod sa kampo ng Umbrella Corporation, nadetekta ng team na naabot na ng T-virus ang rurok ng impeksyon. Para subukan ang kakayahan ni Alice sa labanan, sa utos ni Cain, sinimulan nila ang Nemesis program. Hindi nagtagal, sa ospital kung saan nagising si Alice, nagising din si Matt, na na-transform din ng T-virus, sa kanyang kama sa anyo ng Nemesis. Lumipad ang isang helicopter at nag-airdrop ng 2 kahon ng mabibigat na armas na inihanda para kay Nemesis. Nasaksihan ni na Carlos at ang kanyang team ang pagdating ng helicopter, iniisip na supply drop ito mula sa Umbrella Corporation. Ngunit nang lapitan nila ang mga kahon, natuklasan nilang walang laman. Sa sandaling ito, isa sa mga kasapi ng team ay biglang nag-mutate at inatake si Carlos. Lumabas na kinagat siya noong labanan, at wala silang magawa kundi barilin at patayin siya. Samantala, si Nemesis, ngayon armado na, sinimulang hanapin si Alice sa buong lungsod. Una niyang nakasalubong ang isang grupo ng mga nakaligtas na pulis sa isang rooftop. Natinggala ang pulis na nagbabantay sa bubong sa laki ng nilalang sa harap niya, at walang epekto ang kanyang mga putok sa Nemesis. Hindi niya alam na nakalock na si Nemesis sa kanya. Agad na pumunta sa combat mode ang mga pulis sa ibaba. Kinokontrol ni Cain si Nemesis sa pamamagitan ng chip, at lahat ng aksyon nito ay sa ilalim ng kanyang kontrol. Dahil marami pang nakaligtas na armado, pinili ni Cain na subukan muna ang kapangyarihan ni Nemesis sa grupong ito ng mga pulis. Kahit na may malakas na armas, hindi nagawang saktan ng mga pulis si Nemesis. Pagkatapos ay scan ang sitwasyon, dahan-dahang itinaas ni Nemesis ang isang Gatling gun na may 5,000 bala. Sa isang bug zone ng putok, namatay ang lahat ng pulis, maliban kay LJ na may 2 pistola. Natakot si LJ at nahulog ang kanyang mga armas.
Kinumpirma ni Nemesis na zero ang combat ability ni LJ at Bam Aling upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Alice. Samantala, sina Alice at ang kanyang grupo, na nakatakas mula sa sementeryo, nakatanggap ng tawag mula kay Dr. Ashford sa pamamagitan ng public phone. Nangako si Dr. Ashford na tutulungan silang makalabas ng Raccoon City kung tutulungan nila siyang hanapin ang kanyang anak na si Angie. Wala nang magawa si Alice kundi tanggapin ang kondisyon, dahil lubusang nasakop na ng virus ang lungsod, at plano ng Umbrella Corporation na wasakin ito gamit ang 5,000-ton nuclear bomb sa pagsikat ng araw, upang burahin ang lahat ng ebidensya ng The Hive at ng paglabas ng virus. Agad na nagtungo ang grupo sa paaralan upang hanapin si Angie. Ngunit habang tumatawid sila sa isang tulay, naramdaman ni Alice ang matinding intensyon ng pagpatay. Hindi naniwala si Peyton at sa susunod na segundo ay tinamaan siya ng putok mula sa Hornet's Nest. Oo, dumating na si Nemesis. Nang mapagtanto ang panganib, pinabilis ni Alice ang lahat na tumakbo. Tumalon si Alice mula sa tulay at hinarap ang Nemesis ng harapan. Na-record din ni Cain ang battle data mula sa eksenang ito. Lumapit si Alice sa Nemesis na hawak ang 2 baril, ngunit walang silbi ang mga bala, at sa halip ay nataman siya at na-punch sa ere sa sandaling lumapit sa Nemesis. Nagsimula ng magpaputok ng walang patid ang gatlang gun ni Nemesis. Nagmadaling magtago si Alice sa gilid, ngunit sumulong din si Nemesis, at pinilit siya ng matinding firepower na umatras. Nakapag-jump si Alice sa fence, ngunit tinamaan siya ng rocket na inatake mula sa Nemesis. Pumasok si Alice sa loob ng bahay upang umiwas sa dami ng bala, ngunit sa susunod na segundo, pumasok din si Nemesis sa pamamagitan ng pagbagsak ng pader. Tumingin si Alice sa basurang pagbubukas sa harap niya, mabilis na nag-shot at maingat na umiiwas sa mga putok ng gatlang. Nagsimula siyang kontra-atake at sabay na sumlide sa loob ng basurang tubo. Ngunit laking gulat niya, tinamaan siya ng rocket ni Nemesis patungo sa tubo. Nakawala si Alice sa pamamagitan ng pagtago sa loob ng basurang truck. Na-detect ni Nemesis na nawala ang kalaban at iniwan ang lugar. Sa pagkakataong ito, nagmamaneho sina Jill at ang iba papunta sa paaralan, at sa daan, nakasalubong nila si LJ, na may zero fighting ability, at kinuha nila siya kasama. Pagdating sa paaralan, naghiwa-hiwalay sila upang hanapin si Angie. Nakakita si LJ ng zombie habang naghahanap kay Angie, ngunit dumating si Carlos sa tamang oras upang iligtas siya. Tumanggap din si Carlos ng tawag mula kay Dr. Ashford, tulad ng iba. Ngunit hindi pinalad ang journalist. Nakita niya ang isang batang babae na tahimik na nakaupo at inakala niyang si Angie ito, ngunit naging zombie pala. Paglingon niya, napalibutan siya ng maraming zombies, na nauwi sa malagim na kamatayan. Na-record ng nahulog na kamera ang buong proseso ng kamatayan ng journalist. Dumating si Jill mamaya at nakita lamang ang trail ng dugo. Ngunit dito, natagpuan ni Jill si Angie na nagtatago at kinuha ang nahulog na kamera. Ngunit paglabas nila sa classroom, nakasalubong nila ang mga zombies at mas nakakatakot pang zombie dogs. Sa susunod na segundo, tumalon ang zombie dog sa kanila. Pinaputok ni Jill ngunit miss, at natumba siya dahil sa atake ng zombie dog. Sa muling pag-atake ng zombie dog, wala nang magawa si Jill kundi labanan hanggang sa huli. Sa kritikal na sandali, dumating sa tamang oras ang mga kasamahan ni Carlos at pinatay ang zombie dog sa isang putok lamang, at inalagaan din ang ilang zombies sa daan. Ngunit bago siya makatuloy ng 3 segundo, sinakmal siya ng zombie dog na biglang lumitaw at kalaunan ay kinagat hanggang mamatay sa lugar. Wala nang magawa si Jill kundi iligtas si Angie. Ngunit pagdating sa kusina, 2 zombie dogs ang humabol sa kanila. Sa sandali ng krisis, naisip ni Jill na buksan lahat ng gas stove sa kusina. Gamit ang isang kawali, tinaboy ni Jill ang isa sa zombie dogs. Nakawala si Jill kasama si Angie at itinapon ang isang nakabukas na posporo sa likod nila. Ngunit hindi naganap ang inaasahang pagsabog, at ang posporo ay biglang namatay bago pa man tumama sa sahig. Si Alice, na huling dumating, ay nagtapon ng nakabukas na sigarilyo sa kusina. Sa unang tingin kay Angie, naramdaman ni Alice na infected siya ng T-virus. Hinailan niya ang braso ni Angie at natagpuan ang maraming marka ng injection sa kanyang braso. Sa kabutihang palad, mayroon si Angie ng T-virus antidote sa kanyang backpack. Lumabas na ang T-virus mula sa pananaliksik ni Dr. Ashford mismo. Dahil sa matinding karamdaman ni Angie mula pagkabata, kailangan niyang gumamit ng saklay para makalakad.
Upang iligtas ang kanyang anak, binuo ni Dr. Ashford ang T-virus, na kayang mag-ayos ng mga selula at matagumpay siyang gumaling. Ngunit nakuha ng Umbrella Corporation ang resulta ng pananaliksik at ginamit ito para gumawa ng iba't ibang bioweapons, na nagdulot sa kasalukuyang krisis. Dumating rin sina Carlos at LJ sa lugar na ito. Natuklasan ni Carlos ang mga patay na katawan ng kanyang mga kasamahan. Napansin ni Alice na infected si Carlos ng virus. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon ding antidote sa lugar na iyon. Paglabas ng grupo mula sa paaralan, nakatanggap sila ng tawag mula kay Dr. Ashford. Kinumpirma ni Dr. Ashford na ligtas ang kanyang anak at sinabi na may helicopter na patungo sa City Hall, ngunit kailangan nilang makipaglaban para makuha ito. Ngunit sa sandaling natapos ang tawag, nalaman ni Cain ang plano ni Dr. Ashford. Nakarating na sa City Hall ang grupo ni Alice, at matapos suriin ang bilang ng kalaban, nagsimula sina Carlos at Jill sa kanilang aksyon. Madali nilang napatay ang dalawang gwardya, ngunit may nakatagong sniper na tumutok kay Carlos gamit ang Barrett rifle. Ngunit bago pa man pumutok ang sniper, may sumaklab sa kanyang mata. Lumabas na nakalusot na si Alice sa bubong. Matapos harapin ang sniper, gumamit si Alice ng repelling technique upang bumaba sa lupa at mabilis na pinatay ang natitirang mga gwardya. Sa ganitong paraan, matagumpay na nakuha ng grupo ang helicopter. Ngunit bago sila makalipad, biglang lumitaw si Cain at kinidnap si Angie bilang hostage. Wala nang magawa ang natitirang grupo kundi sumuko. Kasama ni Cain dito sina Nemesis at Dr. Ashford. Lumabas na ito pala ang buong plano ni Cain. Ang layunin niya ay hulihin silang lahat at gamitin ang mga hostage upang pilitin si Alice na makipaglaban muli kay Nemesis, dahil gusto ni Cain malaman kung sino ang mas malakas at mas mahina sa pagitan ng dalawang transformed na halimaw. Siyempre, hindi papayagan ni Alice na kontrolin siya ng iba. Ngunit sa isang kisap mata, itinaas ni Cain ang baril at pinaputukan si Dr. Ashford, isang mahalagang tao. Pilitan, nakipag-engkwentro si Alice sa Nemesis sa mano-mano na laban. Sa kabila ng makapal na balat at matinding depensa ni Nemesis, halos pantay-pantay sila dahil sa liksi at malawak na kasanayan ni Alice sa pakikipaglaban. Nahihirapan na si Nemesis sa patuloy na pagsalak ni Alice. Galit na galit, kinaway ni Nemesis ang isang piraso ng bakal bilang sandata at agad na inatake si Alice. Dahil sa dagdag na sandata, naitulak si Alice pabalik at tuluyang nabangga sa lupa. Upang maging patas ang laban, itinapon ni Cain ang dalawang armas sa lupa. Nang makita ito, agad kinuha ni Alice ang isa upang mapigilan ang posibleng nakamamatay na atake. Sa hawak na sandata, muling nakakuha si Alice ng kalamangan. Ilang rounds lang, nakuha niya ang sandata mula sa kamay ni Nemesis, at gamit ang momentum, pinapakawalan niya ang sipa na tumagos sa likod ni Nemesis. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, naalala ni Alice ang imahe ni Matt na nai-transform, at tumigil siya. Lumilitaw na naibalik na rin ni Matt ang ilang alaala niya. Ngunit iniutos ni Cain kay Alice na patayin si Matt, at nang hindi niya magawa, inutusan naman niya si Matt na patayin si Alice. Hindi niya alam na lubusang naibalik na ni Matt ang kanyang alaala at ginamit ang Gatling gun upang patayin ang dalawang sundalo. Lumiko siya at pinaputok ang iba pang sundalo. Agad kinuha ni Alice ang pagkakataon na kumuha ng sandata at makipaglaban pabalik. Kasabay nito, kinuha rin ni Carlos at Jill ang pagkakataon upang makalaya at kumuha ng mga sandata sa lupa upang sumali sa laban. Nakita ni Cain na hindi maganda ang sitwasyon, kaya iniutos niya ang bombing. Agad na ilulunsad ang nuclear bomb, na sisira sa Raccoon City sa loob ng 5 minuto. Tinanong ni Cain kung bakit hindi pa umaalis ang helicopter, at natuklasan niyang si LJ na pala ang kumontrol sa cockpit at nabunot siya sa isang suntok. Sa puntong ito, dalawang helicopter ang tumutok kay Alice at nagsimulang magpaputok ng sabay-sabay. Nakakaiwas siya sa dami ng bala, ngunit pagdaraan niya sa glass door, napalibutan siya ng 3 sundalo na nakatutok sa kanya. Manatiling kalmado si Alice, nagpapakita ng pagsuko at pagbaba ng armas. Ngunit may plano na siya para makipaglaban muli. Matapos patayin ang 3 sundalo, na-realize ni Alice na nanganganib rin ang kanyang mga kasama, kaya agad siyang tumakbo upang suportahan sila. Patuloy na pinaputok ni Alice ang helicopter gamit ang kanyang pistol, ngunit hindi ito makalusot sa bulletproof glass. Ngunit paglock ng helicopter kay Alice upang buksan ang apoy, lumitaw si Matt at pinaputok ang rocket na Sam-Iris sa helicopter. Ngunit siya rin ay tinamaan ng debris mula sa bumagsak na helicopter at namatay.
Pagkatapos ng pagsabog, nagising si Alice at natagpuan si Matt na patay. Nagmadaling sumakay ang grupo sa helicopter, na umalis ngunit iniwan si Cain, na may maraming kasamaan sa kanyang ginawa. Inabutan siya ng mga zombies at natabunan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang nuclear bomb. Ang shockwave mula sa nuclear bomb ay nagtulak ng piraso ng bakal diretso kay Angie, kaya agad na sumugod si Alice upang ipagtanggol siya. Dahil sa malakas na shockwave, bumagsak ang helicopter sa kagubatan. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga tauhan ng Umbrella Corporation sa lugar ng crash at natagpuan si Alice na halos patay. Ngunit wala silang ibang natagpuang nakaligtas. Hindi nagtagal, ang video na kuha ng mga reporters, na naipalabas sa mga pangunahing news outlet, ay tungkol pala sa pagkakalantad ni Jill at Carlos. Ngunit mabilis na ginamit ng Umbrella Corporation ang media upang magpakalat ng maling impormasyon, sinisisi ang pagsabog sa isang nuclear power plant. Nakawala sa pananagutan ang Umbrella Corporation, habang sina Jill at Carlos ay maling inakusahan bilang wanted criminals, na nagdulot ng takot sa publiko. Sa kabilang banda, nagising si Alice sa isang malaking container, muling isinailalim sa enhancements ng Umbrella Corporation. Pansamantalang nawala ang kanyang alaala at ang buong kakayahan ng kanyang katawan. Ngunit habang dumadaloy ang mga alaala sa kanyang isipan, mabilis niyang naibalik ang lahat ng alaala at naging mas malakas kaysa dati. Nilipol niya si Dr. Isaacs at ilang gwardya ng walang kahirap-hirap, at nakapatay pa ng tao gamit ang surveillance. Namatay ang mga gwardya dahil sa pagdurugo mula sa 7 butas ng katawan matapos lamang titig sa kanila. Paglabas ni Alice sa lab, hinarap siya ng malaking grupo ng armadong tauhan na humaharang sa kanyang daraanan. Sa puntong iyon, dahan-daang dumating ang isang kotse, at lumitaw sina Carlos at Jill. Nagpanggap silang mataas na opisyal ng Umbrella Corporation at sinundo si Alice. Hindi nila alam na lahat ito ay bahagi ng plano ni Dr. Isaacs. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Luke Inigo Litawa, Rafi Desen, Dark Nero, Boss Podge, Carlos Montaner from BGC, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate, Mirabeth Dadpito from Pola Oriental Mindoro, Cian Camanto from Bacolod City Barangay Singkang Airport Villa Esperanza, at Yuta Okucho from Dinalupihan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.